Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray. O budagila at mapagpala naming Diyos sa maraming sa langit, naming napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama malaya na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugton, manalagawain nilang isan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit, lalong-lalo na ang pagpapadama mo sa amin na pagkatamis na presensya. Tunay, malapay, hindi mo kami pinababayaan. Hanggang sa katapatan ng mga anak, patuloy na sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit sa unang dalangin ng iyong propeta, O dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo, at ipaunawa ang iyong mga salita na aming mapag-uusapan na pag-aralan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness, demons of those and unbelief, because all from us, and with the word of the Lord, in Jesus' name, say amen, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating malapay na maminamahal. Yung palakpak talaga na talagang tao sa puso. Amen. Amen. Yung palakpak natin mukhang sintonado na. Praise the Lord. May nauna na, may nahuhuli. Amen. At isang mapagpalang hapon. Muli, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, lalong-lalo na, welcome po sa ating mga beloved visitors. Nandito po tayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor, the end-time prophet of our loving and living God, through their legacy, their prayers, their fasting, at sa kanila talagang mga ginagawa ng mga halimbawa sa atin kaya tayo nagtatagumpay. Atin laging inaalala ang kanilang mahusay at maayos na pagtuturo sa atin. Ngayon sila'y pinapahinga na ng ating mahal na Panginoon, our dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganun din ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga bisita, mga kapatiran, datihan at baguhan, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po, maring umaga, madaling araw, gabi po sa inyong kinalalagyan. Manatili lamang kayo dahil napakahalaga ng ating pag-aaralan, pag-usapan sa hapong ito. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, talagang hindi natin pwedeng pasubalian na bagamat kayo po'y narito lang at ako po ang nakasaksi, nakadalo sa ating pong birthday celebration ng ating dearly beloved pastor, ang beloved Minister Wildy James Almeida Jr. doon sa dako ng Marikina Sports Complex o dati nating ginagamit mga around 22 years na yata, maminamahal. Yun ang aking narinig. Napakarami pong na-save ng mga Kristiyano doon. Remembering the deeds of his prophet. Pag-alaala sa mga mabuting gawa ng kanyang propeta. Open your Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse 7. At sundan po sa unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Kindly, basahin po natin ang mga talata. Praise the Lord. Hebrew, chapter 12, verses, o chapter 13,
verses 7. Verse 7, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, sa kabanata ay 13, talata po ay 7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Aklat po ng unang Timoteo, sa kabanata ay 5, talata po ay 17 hanggang 18. Ito po ang nakasulat. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sinabi rito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. At ang sabi maminamahal ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8, sinabi rito maminamahal, sa English, (17 and 18). Sinabi rito sa English mo minamahal, First Timothy, 1 Corinthians po ang nabubuksan ibang lingkod. Pasensya na po. For the scripture say it, sinabi rito sa 17, let them the elders that rule well be counted worthy of double honor. Sinabi rito maminamahal, especially thee who labor in the word of and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Ito maminamahal ay mga pangungusap na ngayon maraming katanungan ng mga Kristiyano. Marami tayong naririnig. Ano na ngayon ang mangyayari sa ating iglesia, sa ating gawain? Ano na ngayon ang mangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Wala ng kanilang pastor. Wala ng kanilang assistant pastor. Maminamahal, considering na binasa natin itong 2 talata na ngayon lang ating binasa, makapag-isip ka pa ba, maminamahal, na ngayon magkakaroon ka ng katanungan, samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyong mga kaluluwa. Alalahanin ninyo ang kanilang mga ginagawa na hindi sila kumakaliwa, hindi sila kumakanan, hindi sila umaatras sa kanilang pananampalataya. Sila'y sumulong, sila'y nagpatuloy hanggang matapos nila ang takbuhin na ipinatakbo sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit magkaroon tayo ng katanungan ngayon? Hindi ba ang kumplitong halimbawa ay kanila lang inilalahad? Kanila lang nilalakaran? Amen? Kanila lang ginagawa? Amen? Sila wala pong nagtuturo sa kanila. Amen? Amen? Wala pong nagbibigay sa kanila ng halimbawa. Lumakad sila ayon sa katawagan ng Malapanginoon sa kanilang buhay. Pero tingnan niyo naman, maminamahal, ang nagiging bunga, mag-asawa lang nag-start. Ang kanilang mga munting mga anak, maminamahal, at ilan lamang na mga
mga kapatiran diyan sa dako ng Orduha ang nagpasimula sa gawaing ito. Pero ngayon, maminamahal, dito lang sa San Carlos, hindi na tayo magkamayaw. Dito lang sa Pangasinan, halos buong Pangasinan, nariyan na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lumago na ng lumago. Dumarami ng dumarami. The fastest growing church. Ayon po sa history ng atin pong mundong ginagalawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At itong mga salitang ito, maminamahal, na atin ngayong ginugunita, atin muling binabalikan, maminamahal, yung kanilang mga ginagawa at tinuturo sa atin. Bago ka mag-isip, ano nang mangyayari sa iyo? Ano nang mangyayari sa iglesia? Ano nang mangyayari sa atin? Amen. Bago ka mag-isip ng ganyan, nung linggo lamang, maminamahal, nasaksihan ng aking dalawang mata, 10 ng lahat ng mga nakapanood, lahat ng aming mga kasama roon, habang kami maminamahal ay nagkaroon ng gawain, 3 pinaka-principal na ginawa ng Diyos, hallelujah, sa ating gawain. Isang pipi na hindi makapagsalita, maminamahal, hallelujah, pagkatapos ng preaching, pagkatapos, maminamahal, hallelujah, ng pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, tinawag itong 3, maminamahal. Itong 3 lang dahil pinaka-importante. Alam niyo po, yung pipi nagsalita sa pangalan ni Jesus. Hindi na pa alam ang lingwahe. Dahil how many years? Matanda na siya. Nasa more than 50 years na siya, 50 years old. Pero nagsalita ang pipi. Saan ka nakakita, maminamahal? 2 doon, maminamahal. Yung isa, lumpo, 2 lumpo, 1 lumpo, at may sakit sa puso. Nakita siguro ninyo kung kayo'y nanood. Habang siya ini-interview, wala siyang patid sa kalulukso. Lukso siya ng lukso. Talon siya ng talon. Ang sabi niya, may sakit ako sa puso. Lumpo pa ako. Ngayon, pinagaling ako ni Jesus. Pinagaling ako ng Jesus Miracle Crusade. Grabe. After baptism lang. Amen. Ngayon, magtatanong ka. Magtatanong tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo at parangalan ang nagligtas, ang ginamit ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Parangalan mo, alalahanin mo ang kanilang mga gawa. Huwag kang mag-isip, maminamahal. Huwag tayong mag-isip na papaano na lamang tayo ngayon. Hindi na panahon para mag-isip ngayon. Tumatakbo tayo sa isang takbuhin. Narinig ninyo ang preaching nakarang Miyerkules, nakarang overnight prayer. Hallelujah! Mayroon tayong, hallelujah, target na maabot. Purihin ang mahal na Panginoon. Mayroon tayong target na makamtan sa dulo ng ating paglilingkod ang langit at ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Pero isang katanungan, maminamahal, ang ating beloved Sister Ted, Sister Annalisa Almeida Smith, na hindi talaga masagot-sagot. 2 row kami. 2 row ang preachers meeting. More than 1,000 kami, maminamahal. Ang sabi niya, pakibasa muna ang 3:14 ng Philippians. Yung pong aming ating tima. Kindly, pakibasa muna. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 3, talata po ay 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, nagtutumulin ako sa English. Kaya sa English, hindi ko na. Sabi nyo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin. Sabi ng ating beloved Sister Ted, Annalisa Almeida Smith, anong prize ito? Tinanong ang kabila, langit. Ang kabila, langit at buhay na walang hanggan. Magsabi na ating beloved Sister Ted, magtatagal tayo. Kayo, tanungin ko kayo, anong gantimpala ang ating tatanggapin sa dulo ng ating paglilingkod na ito, sa ating mga pagsasakripisyo? Siguro, maaari, isa rin ang sagot ninyo. Alam naman natin,
ng ating purpose pagdating sa dulo, makamta natin ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi yun ang sagot. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Ano sa tingin natin ang sagot? Kahit kami doon sa harapan maminamahal, nagtitinginan kami dahil mali pala yung sagot na langit at ang buhay na walang hanggan lang, na nagtutumulin tayo. We press toward the mark for the prize, yung prize na atin pong kakamtin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo kung ano yung prize? Sino yung prize? Hindi po langit at buhay na walang hanggan lang. Ang prize po ay ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ano bang tawag sa atin? We are the bride. Ang ating pong bridegroom ay ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Pagdating ng araw na yan, maminamahal, ikakasal tayo. Amen? Sa ating mahal na Panginoon. Kaya yan ang premium natin. Yun ang premium natin. Makapiling natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah! Mga pangangaral ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, na ang sabi ng banal na kasulatan sa Filipos 3, 7 hanggang 8 at italon sa 17, tulad ng buhay ni Apostol Pablo. Kindly, tulad ng buhay ni Apostol Pablo, ganon din ang gusto ng ating mahal na Panginoon ipatahak sa ating buhay, tulad ng buhay na ginawang halimbawa ng ating dearly beloved pastor at beloved Mama Dear. Basta, kindly, praise Aklat the po Lord. ng Pilipos sa kabanata po ay 3, talatay 7 hanggang 8, talon sa 17. Ito po ang nakasulat. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. 17. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masidhi na pangungusap. Amen. Hindi tayo maliligaw. Ang dami na ngayong naliligaw, maminamahal. Makikita natin yung iba, nagwa-wandering na, nabibigla na lang yung ating minamahal, iniibig na mga manggagawa, minamahal ang mga kapatiran, maminamahal sa isang mga gathering, nagugulat na lang tayo, yung mga taong expected mong nakikita, hindi mo nakikita, pero yung unexpected nakikita mo. Amen? Amen. Mukhang nangaligaw na nga. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating binasang talata, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, tumulad kayo sa akin. Tularan natin si Kristo. Ang ating beloved pastor, kanila pong ipinagbilin sa atin, tularan ninyo ang aming pananampalataya. Tularan ninyo ang aming ginagawa. Ano bang ginagawa ng ating dearly beloved parents in the Lord? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakarami pong ginagawa. Mahabang pagpupuri. Unang-una na. Amen. Kaya yung mga ayaw magpuri, ayaw magsipunta dito sa pastoral, ayaw makiisa. Amen. Amen. Bakit nagtatagumpay ang iglesyang ito? Bakit tayo nagtatagumpay? Dahil sa mahabang puri. Mahabang pagpupuri, mahabang pag-praising the Lord. Praising God. Yung napakahabang pagpupuri na yan, dati-rati dinat na namin. Inumpisahan namin sa 2 oras. Nagiging 3 oras. Naging 4 na oras. Ngayon, 8 oras na. Anong sabi ng ating dearly beloved pastor? May nagtanong na manggagawa, Mala Pastor, beloved Mama Dear. Nagtanong, ano ba Mala Pastor, bakit napakahaba na? Mga beloved babies. Nagtanong, bakit mahaba na ang ating puri? Sabi ng Mala Pastor, dahil yung iba diyan, kahit nagpupuri, gumagamit ng cellphone, nagsiselfone lang eh. Kahit mahaba ang puri, lalakad-lakad lang kung anong ginagawa.
Kahit nagpupuri, ang isip, ang puso, wala sa pagpupuri. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yan! Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, humawak man lang yan ng 30 minutes, humawak man lang ng 1 oras ng microphone at nagpupuri, considered na kaagad at mayroon siyang 1 oras. Habang siya nag-aantay pa ng kasunod, nandyan pa rin yan, isusuma natin yan, malalagpasan at malalagpasan ninyo yung 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Kaya ginawa nating 7 hanggang 8 oras ang pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mahabang panalangin. Mahabang panalangin. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Walang tigil na manalangin. Bago ka haharap sa umaga, pagkagising mo, lumuluhod ka, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon. Andyan pa rin ang iyong kalusugan, kalakasan, ang iyong buhay. Andyan pa rin, amen. Nagpupuri ka na. Maya-maya, bago ka patungo sa iyong trabaho, bago ka papasok, papuntang iyong negosyo, hanap buhay, doon sa bukirin mo, doon sa mga karagatan, nangingisda ka, nagdadrive ka ng mga tricycle, nagdadrive ka ng iyong sasakyan, nagpupurit na nanalangin ka. Yan ang tinuturo ng ating dearly beloved pastor. Yan ang tinuturo, hallelujah, ni Apostol Pablo, nang sabi niya, inari ko ang lahat ng bagay na naging kalugihan para sa akin. Maangkin ko lamang si Kristo. Sino angkinin? Si Kristo. Hindi lang buhay at langit na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ano, maminamahal? Mahabang pag-aayuno. Yan ang mga ginagawa ng ating dearly beloved pastor. For 2 times na kapag 100 days, more than 100 days, 100 days, several times 40 days, mani-mani na lang yan. Yung absolute, paminamahal, 19 days. Absolute, walang tubig, wala lahat. 19 days. Kaya mo ba yan? Kaya ba natin yan? Ang sabi nga ng mga taong ordinaryo, kahit po sa science, 3 days lang, makasurvive ang tao. Pero proven po at alam natin, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya ngayon, bakit ka pa mag-iisip? Bakit ka pa magtatanong? Ano nang mangyari sa kanyang iglesia? Ano nang mangyari sa atin? Walang mangyayari sa atin. Ang mangyayari sa atin kapag tayo magpatuloy, maangkin natin ang pangako, maangkin natin ang langit, maangkin natin ang buhay na walang hanggan, maangkin pa natin si Jesus. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe ang ating dearly beloved Mama Dear. Ang sabi niya, maminamahal, sweetheart, hindi ko kayang matumbasan ang iyong pag-aayaw, no? Pero gagawin ko. 3 days pa lang para nang binibiyak ang ulo ng ating dearly beloved Mama Dear. Pero grabe naman ang gift na ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon para maging katuwang ng ating dearly beloved pastor. Grabe po ang gift of teaching. Tinuturuan kami, maminamahal. Tinuturuan tayo maging masunurin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga masunurin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo, maminamahal, maging matiyagain. Amen. Nagtiyatyaga tayo. Amen. Amen. Tinuturuan tayong magpahalaga ng ating dearly beloved Mama Dear sa lahat, maminamahal, lalo na yung mga kababaihan na talagang pumapangalawa, andyan palagi sa likuran ng mga kalalakihan. Tayo dito, maminamahal, abong akala natin, walang silbi ang mga kababaihan. Ang sabi nga ng awitin, ang pumangalawa sa atin ay ang kababaihan. Tayo po'y sinusuportan. Kita ninyo ating choir, iilan sila, ang dami nila, iilan lang ang mga kalalakihan. Amen? Huwag nating ismulin. Pantay-pantay ang tingin ng malapayan sa kalalakihan at kababaihan. It's a matter lamang, maminamahal, na ang kalalakihan talaga, ang talagang tumatayo, hallelujah, nangangaral, hallelujah, pero hindi ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon ang pangangaral kapag ito'y binibigyan ng authority ng ating dearly beloved pastor, ng mga beloved babies. Dahil sa atin, maminamahal, pinakikinggan namin ang lahat ng mga sinasabi ng mga beloved babies ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Kung wala sila, maminamahal, walang magtataguyod sa atin.
paano na lang magkaroon ng topsy-turvy ang ating buhay spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Always abiding. Sinabi rito, in the ministry. Kung saan tayo tinawag, pag-igihin natin, pagyamanin natin, pahalagahan natin, tutukan natin ang mainam. Amen. Amen. Kung anong katawagan natin. Dahil ito ang nagiging problema kung bakit ka nagkaroon ng katanungan. Grabe ang panlalamig, grabe ang panlulupaypay. Ang iba maminamahal ay talagang sabi na, mapaimpirno, mapalangit. Grabe na. Sayang yung iyong ilang taon na ginugugol. Pagkatapos ngayon, yan na ang katuwiran mo. Amen? Nag-umpisa na tayo. Ipinapatapos ito. Wala namang sinasabi dito, maminamahal, sa Biblia na kapag wala nang mahal na pastor, beloved mama din, titigil na tayo. Saan kayo nakakakita sa Biblia na mayroong sinasabi? Ang sabi ng banal na kasulatan, magpatuloy kayo, magpatuloy tayo. Ipagpapatuloy natin ang ligasiya nila, ang tinuro nila. Amen. Amen. Manatili tayo. Ipagpapatuloy, manatili. Dahil yan ang dahilan kung bakit ipinapaalala sa atin. Remembering the deeds, yung mga gawa ng kanyang mga propeta, ng kanyang tao. Hallelujah, upang i-lead tayo. Sa Biblia, pakibasa. Dito sa Book of Hebrew. Chapter 11, verses 4, talon sa 7, talon sa 9, talon sa 10, hanggang 8 hanggang 10. Sige, basa na dahil ako na lang magsabi kung anong mga bersikulo ang inyong babasahin. Medyo mahina ng busis ko. Hebrew chapter 11 verse 4, sundan sa 7, then 8 to 10, 8 to 11, bali 21 to 29, 30, 33 to 34, 35, and 37. Kindly. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata ay 11, talata po ay 4, 7, 8, 9, 10. Ito po nakasulat. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatutuo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. 7. Sa pananampalataya, si Noe nagpaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na dinalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, ng mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sa 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. 11. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang magulang. Palibhas ay inari niyang tapat ang nangako. 21 hanggang 29. 21 hanggang 29. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moses, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari.
Sa pananampalataya, nang lumaki si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtiyagang tulad sa nakikita niyang niyaong di nakikita. Sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya, nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng salupang tuyo, na nagsubukin gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nakalunod. 33, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurog ng mga hukbong taga-ibang lupa, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Tuloy, 36, 37. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, pagkat dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, ng apipighati, tinampalasanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang the great heroes of the Bible. Grabing pananampalataya. Nakita nila, ang Diyos ay sumasa kanila. Bakit? Sa iyo ba? Sa akin ba? Sa atin ba? Hindi nangyayari ito? Di po ba nangyayari sa atin lahat ito? Di po ba ang mga pilay na kalakad, ang mga kitong nilinis? Amen? Doon sa dako ng kulyon, 49 na mga kitungin. May bulag doon, nakakakita. May mga nakita nila, Brother Alvin, yung aming naunang mga kasama nung magkrusada doon. Terribly maminamalang ginawa ng mga Panginoon. Lahat yan ay pinapakita ng sabi ng banal na kasulatan. Makinig kayong mainam. Ang sabi po, hallelujah, ng 3C. Sinabi po ng 3C, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Dito po sa 39 at 40, ang sabi rito, at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghahanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag magiging sakdal ng bukod sa atin. Tingnan niyo po, itong mga talatang ito, yan daw lahat ng mga heroes of the Bible. Hindi nila nakikita, hindi nila nakamtan. Gaano ka kapalad? Gaano ako kapalad? Gaano tayo kapalad? Ang AIDS ko'y gumaling. Ang mahal na pastor may insomnia, pinagaling. Ang may mga sakit sa puso, pinagaling. Ang may mga cancer, pinagaling. Ang mga may tuberculosis, pinagaling. Mga himala na inyong nakikita, yan ba ay bayaan mo na lamang? Baliwalain na lamang ba natin yan? Na hindi mo maisip, sabihin mo pa rin, ano nang mangyari sa iyo iglesyang kinaladyan? We are in the church of the living God. Nandito ka sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Wala nang makagapi ng iglesyang ito.
even the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Wala nang makagapi sa iyo. Ang inaantay mo na lamang ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang makagapi lang sa iyo ay ang iyong kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano ka kung patuloy ka sa kasalanan? Kaya lagi kang ini-encourage dumalo 3 beses sa isang linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng propeta ng Diyos? Na alalahanin natin, maminamahal. Hallelujah. Remember them. Give them double honor. Ang sabi rito, tularan natin at gawin. Follow and do their good works and legacy. Anong sinasabi, maminamahal, ng ating minamahal at kagalang-galang na ebangelista? Hallelujah. Kung gusto mo ng langit, anong sabi niya? Anong sabi niya? Huwag kang mag-absent. Hindi ka nga nag-absent, late ka naman palagi. Kasama na rin yun. Huwag kang magpa-late sa gawain para makumplito mo. Amen. Humihingi ka ng katugunan ng iyong dalangin. Late ka palaging dumating. Paano ka tutugunin? Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, no guts, no glory. Kung hindi ka magtsatsaga, hindi ka magtitiis, amen? Hindi ka talagang masigasig. Hindi ka kamtin ang iyong hinihingi. Lagi kang late. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, lagi kang on time, nasa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng isang bishop, paminamahal, from Arizona, 88 years old na siya. Ang sabi niya, nalalaman ko ang sikrito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil mula nung dumating ako sa Pilipinas upang obserbahan ang ginagawa ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Hindi matatawaran at hindi matutularan ang kanilang pananampalataya. Diba, ang sabi ng mahal na pastor, sabi ni Brother Castor Mendez, mahal na pastor, darating na po ang super typhoon. Riming yata yun. Ang ating pastoral din sa Villaronit, halos itulak mo lang, bagsak na. Sabi ng mahal na pastor, huwag kang mag-alala, Brother Castor, walang magagawa yung bagyo na yan. Itataas yan ang ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo, manalangin kami. Nanalangin kami doon sa pastoral, maminamahal. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, walang kakain ngayon, mag-fasting tayo, manalangin tayo dahil darating na daw ang super bagyo. Gawain maminamahal sa Amoranto. Nakita maminamahal dahil nagtatrabaho si Brother Castor sa Pag-asa. Nakita niya kung paano yung bagyo na super bagyo umangat sa langit, tumaas, nagpatutuo siya maminamahal. Ang sabi niya, totoo mahal na pastor, ang sinabi mo, umangat ang bagyo. Grabe daw ang pananampalataya. Grabe ang ating pananampalataya. Kita nyo maminamahal, mamamatay na lang. Sabi ng ating mga kapatid, dalhin niyo ako sa gawain. Ako maminamahal, nung madisgrasya ako, sabi ko, mamamatay ako kapag dito ako sa ospital. Pirmahan ninyo, sabi ko sa uncle kong Amerikano, at sa pinsan ko na sa Australia ngayon, pirmahan ninyo yung waiver. Lalabas ako, ayaw kong magpa-hospital. Doon ako pupunta sa Villaronit, mag-overnight ako. Sabi ng doktor, lalabas ka pa lamang dito dahil parang ang ulo ko punong-puno ng binda, grabing sugat. Lalabas ka pa lamang dito, lulubo ang ulo mo, mamamatay ka. Sabi ko, hindi ako mamamatay. Makarating lang ako sa Villaronit. May pag-pray ako ng ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor. Hallelujah, mabubuhay ako. Sakay pa ako ng rabbit. Sumayo ng rabbit. Naka-Philippine rabbit pa. Andiyan sa Angeles. Nakatalukbong lang ako maminal pagdating doon. Nagulat ating beloved Mama Dear. Nakita ako, anong nangyari sa'yo? Puro bindang ulo ko. Nadisgrasya ako. Binangga ako ng saraw. Talagang ayaw kong palabasin ng doktor.
pero nagpupumilit ako dahil ang sabi ko, mabubuhay ako kapag ako'y naroon sa Jesus Miracle Crusade doon sa Villaronet. Pagdating doon, ipinag-pray ako ng ating dearly beloved assistant pastor, ating beloved ordained preacher Rafael Blanco, dahil ang ating kagalang-galang na pastor on fasting that time. Nandun ang overnight, maminamahal, andun lang ako sa sulok ng pinakapulpito. Grabe ang tulog ko, buong magdamag. Dapat doon, maminamahal, lulubo na ang ulo ko dahil sa pag pinasukan daw ng hangin, lulubo ang ulo ko sa mga sugat. Pero nagulat ako, kinabukasan, natuyo lahat ng sugat. Purihin ang ating Panginoon! Pinagaling. Ang sabi ng Amerikano, grabe ang kanilang pananampalataya. Kaya lagnat lang, di ka na dadalo. May naramdaman ka lang, sakit sa katawan mo, di ka na dadalo. Anong sinabi natin? Asa na yung sinabi mo? Sinabi natin, ang ating hospital ay ang gawain. Nasa Jesus Miracle Crusade, pagdalo natin. Nag-wave. Sumimplang ang pananampalataya mo. Yung ating kapatid mo minamahal. Hallelujah. Sinabihan ng doktor, 7 days to live. Mamamatay ka na. Ang sabi na, hindi, mabubuhay ako. Dadalo ako sa gawain. Kahit anong pilit nila, magpa-admit. Dadalo ako sa gawain. Dahil grabe na yung kanyang kidney. Talagang batang-bata pa pero talagang inatake na yung kanyang kidney. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, maminamahal, dahil sa ating 100% pananampalataya, pag ang iyong pananampalataya kulang ng 1%, hindi yan tatanggapin. Nag-aalinlangan ka, hindi yan tatanggapin ng mahal na Panginoon. Hindi ka pagpapalain, hindi ka gagaling. Kapag ikay may 100% pananampalataya, yun ang nakita ng mga Amerikano. Yun ang mga nakita ng mga bishop, ang tatagal na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ni isang himala, wala silang nakikita. Dito, hitik na hitik na mga himala. Sasabihin mo pa ba? Ngayon, ano nang mangyari sa atin? Hanggang ngayon, nangyayari ang mga himala sa atin. Amen? Hanggang ngayon, nagtatamasa tayo ng mga himala. Sasabihin mo pa rin, anong mangyari sa atin? Oh, come on. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, anong sinabi ng ating kagalang-galang na pastor? Kung iniibig natin ang ating kaligtasan, kung iniibig natin ang ating dearly beloved and honorable evangelist, assistant pastor, ating beloved parents in the Lord, ang sabi nila, hallelujah, kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung gusto mong magiging mapagpala o pagpalain ang buhay, pati lahat ng hipoy na iyong mga kamay, magbigay ka ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo ng langit, gusto mo ng mapagpapala, maminamahal, hallelujah, sure ang langit. Ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, humayo kayo. Magdala kayo ng kaluluwa sa kanyang paanan. Kapag humayo kayo, magdala kayo ng isang kaluluwa pa lamang, laksa-laksa ng iyong kasalanan ang pinatawad ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kapag nagdala ka ng mga kaluluwa at ginawa mo ang kanyang banal na kalooban, siya ang magdaragdag at magdaragdag sa kanyang iglesia ng mga kaluluwa upang sasamba sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano pa? Kung gusto mo ng langit, sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, live a holy life. 12:14 ng Hebrew, without peace and holiness, no man can see the Lord. Huwag ka nang mag-short-short pa, mapalalaki, mapababae. Kababaihan, huwag ka nang magpantalon pa. Amen. 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 Mga kalalakihan, mga kababaihan, huwag ka nang mag-sleeveless pa. Dahil wala sa kabanalan yan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, nandiyan ka sa kabanalan. Dahil ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 and 17, I am holy, you will be holy also. Ako'y banal, magpakabanal kayo. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, tularan ninyo ako, tularan natin si Jesus, tularan natin ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, atin pong gawin ang lahat ng kanilang habilin sa atin, isang tiyak na bagay, hindi tayo mabibigo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, Hebrew 12:14.
Amen, praise the Lord. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 14, ito po sinasabi, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Without peace and holiness, sino man dito ay walang makakita ni mukha ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi, maminamahal, mismo, simple lang ang sinabi ni Bishop Samuel Smith Sr. Ang sabi niya, matagal na akong pabalik-balik sa Pilipinas. Nakita ko ang sikreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakita ko ang kanilang mga ngaral. Nakita ko at narinig ang kanilang pastor. Ang kanilang pangangaral ay simple lang. The more na grabe ng iyong mga pag-aaral, grabe na iyong pagtuturo, the more na galumihanan ang mga mananampalataya, ang mga nakikinig sa iyo. Pero sa Jesus Miracle Crusade, simple lang ang kanilang pangangaral. Sinabi nga ng 1 Corinthians chapter 2, hallelujah, verse 4 and 5, maminamahal, hallelujah, and my speech and my preaching was not of enticing words of man's wisdom. Sinabi rito, maminamahal, but by the demonstration of the Spirit and of power, and so that your faith should not stand in the wisdom of man, but by the power of God. Ang sabi rito. Noon ang nakita ng mga, talagang yun ang nakikita, maminamahal, ng mga dalubhasa na, mga doctorate na, sa Amerika, doon sa India, mga black, maminamahal, na mga batikan na, diyan sa South Africa, mga batikan na alam ng salita ng Diyos. Alam nung kulang sa kanila, matagal na sila naglilingkod sa mga Panginoon, pero ni isang himala, wala silang nakikita. Bakit? Walang dalo-dalo, walang pagpakabanal, walang pagbibigay na may katapatan, walang pag-aayuno, walang pagpupuri, walang pagpapasting. Pero tayo, napakapalad ng taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ay itinuro, wala nang inilingid ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Lahat ay kanilang tinuro. Ang sabi nila, sundan ninyo ang aming mga yapak. Sundan ninyo ang aming mga ginagawa. Dahil sa ganung mga pamamaraan, you will not be barren. Hindi kayo manlalamig, hindi kayo manlulupaypay, hindi kayo maging stagnant sa inyong pananampalataya, magpapatuloy kayo. Yun lang naman ang ginagawa natin. Mulat sa pool. Amen? Amen? Ano pa bang ginagawa natin? Pagdating dito, masugid kang makinig ng mga patutuo. Magpuri ka, napawisan ka. Talagang buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Manalangin ka. You pray earnestly. Ang sabi nga, maminamahal, early bird catcheth more worms. Ibig sabihin, ang maagang lumilipad na mga ibon, makakakuha ng maraming mga uod dahil maaga sila. Ang maagang nagpupuri, maagang nananalangin, maagang nagpapasting, maagang ginagawa ang kalooban naman ng Panginoon, kitang-kita nila kung paano ang mga pagpapala lumalakip sa kanila, suma sa kanila, suma sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, mayroon pa bang sikreto? Wala na. Ang ating inaantay ngayon, ang ating ginagawa ngayon, huwag manghimagod. Huwag tayo maminamahal, magdadalawang isip. Kaya nga, diya-digest ko lang lahat ng amin pong napag-uusapan. Sa aming preacher's meeting, sa amin pong mga aking napapakinggan sa dalawang mangangaral, at sa mga susunod pang mga mangangaral, sabi ko, maminamahal, grabe ang ginawa ng mahal na Panginoon sa aming mga kapwa manggagawa, aming beloved co-preachers, maminamahal. Talagang nakikita ko, napakalayo, dadadala sa emosyon, karakadaka, nadadala sa karunungan, nadadala sa kanilang mga nagagawa. Pero simple lang ating dearly beloved pastor. You remain humble. Maging masunurin ka lamang. Obedience is the key. At iiral ang tiribling pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaluluwa, pag-ibig sa iyong kalaban, sa iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag nagagawa mo na yan, nagagawa na natin, you will be perfected.
magiging perpekto na tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nakita mo ang mahal na Panginoon? Nung sinipa siya ng mga senturyon, nung siya'y nilatigo, mayroon ba siyang tinatandaan doon na pagkatapos ko dito, dala-dala tong cross, babalikan kita? Wala. Wala kang naririnig. Ang sabi pa ng mahal na Panginoon, kawawa naman sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabing pag-ibig. Grabing talagang pagmamahal sa mga kaluluwang nawawala. Imagine, iwanan ang magkarang trono sa langit, iwanan, makisalamuha sa atin, pupunta sa lupa para ipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi ka pa ba naantig? Hindi pa ba tayo naantig ng pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon, maminamahal? Nagtatamasa tayo ng totoong aral, totoong turo, ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba maalaala ang mga ginagawa, ang sabi ng Biblia, doon sa lumang tipan, ang lahat ng kanilang pananampalataya ay hindi nila nakita, natanaw lang. Sa atin mismo nararamdaman at nakamtan natin, ating na-test ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ating nararamdaman ang kanyang kalinga. Sino tayo para kahabagan ng ating Diyos? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino tayo para kalingain ng ating mahal na Panginoon? Lahat ng mga bisita po natin sa ibayang dagat na nakarating sa atin, maminamahal, nakita nila gaano ang ating kagalang-galang na pastor mapagpakumbaba. Paano sila, maminamahal, mag-entertain yung atin talagang pulidong tatak ng mga Pilipino na grabe ang ating pagmamahal sa ating mga bisita, yung ating family-oriented na natutunan sa ating mga magulang, sa laman ating mga ninuno. Grabe, maminamahal, yung pagiging hospitable natin. Yun ang nakikita ng mga dayuhan. Lalo na ngayon, Kristiyano na tayo. Lalo na ngayon na mayroon na tayong Kristo sa ating puso. Ang sabi dito, maminamahal, ang huling talata, dito po sa aklat ng Romans chapter 15, verse 4 up to 6. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Mga taga-Roma, kabanatang 15, talatang 4 hanggang 6. Last 3 verses. Praise the Lord. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 4 hanggang 8. Amen. Sapagkat anumang mga bagay na sinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhati ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin Amen. ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo minamahal. Paano natin i-apply ito? Paano natin alalahanin ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga propeta mula pa ng lumang tipan at sa ating kapanahunan? Sinabi ko sa inyo kanina pa, maminamahal, yakapin natin ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Yakapin natin at sundin ng bukal sa puso ang kanilang panawagan sa atin. Sabi nga dito, maminamahal, their humbleness, their love and care, yung kanilang pagmamahal sa atin. Bakit kapansin-pansin? Bakit kahit hindi kaibig-ibig ang tawag sa atin? Beloved. Amen? Amen? Hindi napapansin yan. Kahit ano nang ginawa, ano nang mga pagmamaltrato sa salita, dito sa mga nangangasiwa, sa ating dearly beloved pastor, sa mga beloved babies, ang tawag pa rin sa atin, beloved. Amen. Napapansin niyo ba yan? Napapansin ba natin yan?
Dahil beloved tayo ng ating mahal na Panginoon. Beloved tayo ng ating Diyos na buhay. Yun ang pagmamahal ng kanyang propeta sa kanyang tupa. Hindi lang sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manggagawa, sa ating mga helps of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran. Lahat tayo minahal ng ating dearly beloved pastor. Beloved Mama Dear. Minahal tayo ng pagmamahal, maminamahal, na kahit ang kanilang pamilya, kanilang iniwanan, binabaliwala na nila ang karangyaan ng mundo. Alang-alang lamang sa atin. Kaya yan ang hindi po matutularan, hindi matatawaran, hindi kailanman magagantihan. Dahil Diyos lamang ang may kagagawan, Diyos lamang ang may kakayahang gumawa sa atin ng mga bagay na yan. Ngayon, magkaroon ka pa ba ng kaisipan? Mag-iisip ka pa rin ba? Ano nang mangyari sa atin? No way. Magtutumulin tayo. Magpapatuloy tayo. Malapit na ang pangako. Malapit na ang Kristo. Malapit na ang buhay na walang hanggan. Malapit na nating kamtin. Habang tayo umawit, tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kagilagilalas na gawa sa hapong ito. Praise the Lord. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinobos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness of God. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Minamahal, hallelujah. Naalala ko, gaano kabait ang ating Diyos. Nakita ko kahit sabihin ko pang ama at ina ko ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Yung aking nakita sa kanilang pangasiwa sa amin, mga manggagawa. Isang umaga, grabing lamig dyan sa Bilyaronit. Nagising ako, nanginginig. Dahil ako'y nilalagnat. Nakita ko, minamahal. May nagtabon sa akin, naglagay sa akin ng
kumot na makapal. Pagdilat ko ang ating dearly beloved pastor, ang sabi ko, mahal na Panginoon, sino kami para panagahan ng ating dearly beloved pastor? Dami namin maminamahal. Tulad kami ng kanilang mga anak, mga sisiw, na kapag anong mangyari, andan, palagi sila para kami subaybayan. Isa ako sa nakalasap, maminamahal ang pagmamahal ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama dear. Kaya sabi ko, maminamahal sa aking sarili, mahal Panginoon, mayroon ako mga magulang sa laman, opo, talagang kinakalinga kami bilang mga anak, pero iba ang pagmamahal nila. Hindi lamang makalaman ang pagmamahal, kundi pagmamahal talagang totoo, bukal sa puso, walang tinatago, talagang grabe, expressive na pagmamahal. Maya-maya, binibigyan kami ng blessing, binibigyan kami ng pagpapala, lalo na kahit fasting, maminamahal. Iba pa yung umaga, iba yung alas 9, iba yung alas 12, iba yung alas 3, iba yung alas 4, iba yung hapon, iba yung gabi, iba yung hating gabi. Sabi ko sa ating kagalang-galang na pastor, sobra-sobra naman na pastor. Kaya sabi ko sa kanya, mahal na Panginoon, kaya sabi ng mahal na pastor, at sabi ko sa sarili ko, kung sinabi ng kagalang-galang na pastor, kung hindi man totoong may langit, kung hindi man totoong may impyerno, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Bakit? Sinong nagpapabait sa ating mahal na pastor? Sino nagpapabait sa mga mangangaral para ipangaral itong mga salitang ito na walang bahid, purong-puro, wala kang makikita sa buong mundo. Kaya naman, nilalaki pa ng mahal na Panginoon ng tiribling mga himala, tiribling mga kababalaghan. Lahat tayo nagtatamasa ng kanyang kagandahang loob. May mga himala na nakamtan, may kagalingan sa karamdaman, may pagbabago sa ating buhay. Dahil totoong pastor ang kumakalinga sa atin. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo sila, alalahanin mo kanilang mga turo, irespeto mo sila, ibigay mo ang dalawang beses na pagre-respeto sa kanila. Kaya yung iba maminamahal ang sabi nila, bakit kailangan pang banggitin ng mahal na pastor? Wala na. Beloved Mama dear, kung hindi sa kanilang panalangin, ni Galis, ni Ubo, ni Sipon, walang gagaling sa atin. Pero sa pamamagitan ng kanilang panalangin, lahat inuonor ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan mo lang, pakinggan lang niya ang iyong panalangin. Sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Mama dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda, their beloved children, andyan karakadaka, nakaunat ang mga kamay ng mahal na Panginoon upang tugunin ka sa iyong pangangailangan, sa iyong mga problema, malulutas sa pangalan ni Jesus. Kaya maminamahal, saan ka pa nagkaroon ng tunay na gawain, tunay na iglesia? Hindi man natin inaangkin na tayo lamang, pero isa tayo sa kinahabagan. Isa tayo na kapagsasabi, we are in living truth. Nandito tayo sa totoong iglesia, totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Pahingaw, Diyos. Wala kami may gaganti sa iyong kabutihan ginawa sa aming mga buhay, Mahal Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Isa mo bigla, tumawag. Lalo kami kapala na iyong inahabagan. Mapabilang sa totoong iglesia mo, God. Salamat sa aming kagalang-galang na pastor. Salamat sa aming kagalang-galang na assistant pastor. Salamat sa kanilang mga beloved children. Salamat sa mga mga Kristiyano. Sa unang mga manggagawa, Mahal Panginoon. Pinagpala mo kaming lubos ngayon. Minamahal, kung kayo nakaranas ngayon ng panlulupaypay, panlalamig, huwag niyo hayaan na magpatuloy yan. Itigil ninyo at itingin ninyo ang inyong mga mata sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Minsan tumitingin tayo sa ating mga manggagawa, sa ating mga mangangaral, sa tao na ating kinatitisuran. Huwag kayong tumingin, maminamahal, hindi kayo maliligtas diyan. Hindi kayo matutulungan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, tumingin kayo kay Kristo. Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Si Kristo lamang ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Lahat ng bagay ay kaya ibigay ni Kristo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya panalangin mo ang panlalamig mo, panlulupaypay mo, lahat ng pangailangan mo. Ipanalangin mo sa ating mahal na Panginoon. Let your supplication be made known unto God. In the name of Jesus, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin, dearly beloved pastor, beloved mama, dearly beloved children. Sama-sama kami magkakapatid. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, ang unang pag-ibig namin sa iyo. Yung mga kapatid ko na nalulupaypay, palitan mo ng kainitan muli sa paglilingkod nila sa iyo. Hallelujah. Alisin mo ang panlalamig. Alisin mo ang panlulupaypay. Alisin mo, manapay Jesus, ang kailang mga katanungan. Palitan mo ng pananampalataya. Palitan mo, manapay ng kainitan. Palitan mo, manapay Jesus, ng kasipagan. Palitan mo ng Santong Espiritu. Magkahari sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, minamahal, sa parte ng karamdaman ng ang isang kamay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, banggitin niyo yung mga kahirapan, problema, suliranin, pandalamig, palulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. The first prayer of beloved Pastor Evangelist Willie Stradal Meda, beloved Assistant Pastor Lina Ciel Meda, beloved children, great children-in-law, sa pangalan ni Kristo ng Nazaret, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, palulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Lupo, hallelujah, sa pangalan, bulag, pipi at bihi, sa pangalan ni Jesus, natawin na magkaramdaman, cast out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We're healed. I'm healed right now, in Jesus' name. We're healed right now. Complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay, maminamahal, lumukso. Palayain na, pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling na ang ating karamdaman. Magbago ka na mula ngayon. Babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, lumukso. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah!
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear